Ako si Kim Junho, eksaktong 13 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang Software Development Manager para sa isang malaking tech giant sa Gangnam, Seoul. Ang buhay ko ay may malinaw na guhit. Gumising ng 5 a.m., sumakay sa Subway Line 2, pumasok ng 9 a.m., umuwi ng 10 p.m. May mga araw na nagmi-meeting ako hanggang 2 a.m., kumakain lang ng isang tasang ramyon bago matulog. Kahit Sabado at Linggo, kailangan kong i-check ang email. Gusto akong tuksuhin ng mga kaibigan ko na ako raw ang huwarang Korean salaryman. Ngumingiti ako, ngunit sa loob ko, alam kong pagod na pagod ako na halos hindi na ako makahinga. Ngayong taon, binigyan ako ng kumpanya ng 7 buong araw na bakasyon. Nag-alinlangan ako sa pagitan ng Japan o Hawaii, ngunit tumawag si Mama at sinabing magbakasyon na ako ng totoo. Anak, nakita ko na naman ang balita na may nagtatrabahong Koreano na namatay sa kanyang desk. Kaya, nag-book ako ng flight papuntang Cebu nang walang masyadong iniisip. Ang nasa isip ko lang ay matulog sa tabi ng dagat, mag-snorkeling, kumain ng seafood, at bumalik bilang ang dating salaryman. Bago ako sumakay sa eroplano, nag-post pa ako sa Facebook ng parang panunuya sa sarili, 30 taon. Unang beses sa buhay ko na bibisita sa isang developing country. Sana makabalik ako ng buhay. Nag-react ng haha ang mga kaibigan ko. Sa eroplano, binuksan ko ang mapa at naguluhan kung nasaan ang Pilipinas. Nakita ko lang ang matitigas na berdeng kulay at 2 o 3 linya ng tren. Naisip ko, ang bansang ito na isa sa mga may pinakamalalang traffic sa mundo. Mayroon pa bang ibang magandang tingnan bukod sa dagat? Lumapag ang eroplano ng 4 a.m. sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, Manila. Nagmamadali akong hila-hila ang bagahe, sinusundan ang malalaking English sign. Ngunit paglabas ko ng gate, ang unang pumasok sa isip ko ay, airport ba ito o isang higanteng mall? Ang marmol na sahig ay makintab at sumasalamin sa ilaw. Ang kisame ay napakataas na pakiramdam ko ay napakaliit ko. Ang mga karatula sa iba't ibang wika ay umiikot. Mayroon pa ngang malalaking Korean na letra. Tumayo ako roon, tulala, sa loob ng 2 o 3 segundo at nagsimulang magreklamo sa isip ko. Bakit kailangang magtayo ng ganito kalaking gusali? Sa dami ng tao, hindi ba sila natatakot na magkaroon ulit ng COVID? Habang nakapila sa immigration, nakita ko ang isang babaeng opisyal na nakangiti ng malapad sa akin, isang ngiti na halos hindi ko nakikita sa Seoul. Ngumiti siya nang halos maging singkit ang kanyang mga mata. Naisip ko, bakit siya nakangiti? Hindi ko naman siya kilala at dali-dali akong bumalik sa pagtingin sa telepono ko. Pagkatapos ng immigration, naglakad ako para sumakay sa taxi. Ang driver ay isang middle-aged na lalaki, mukhang mabait at nakakaintindi ng kaunting English. Nang malaman niyang Koreano ako, ngumiti siya ng malapad. Korean sir? BTS? Lisa? Napilitan akong ngumiti at sumagot ng opo. Naisip ko, mga idolo lang talaga ng Korea ang kilala nila ano. Siguro wala na silang ibang bagay sa bansang ito. Umalis ang sasakyan sa airport. Tumingin ako sa bintana. Matatayog ang highway. Madilim pa ang kalangitan ngunit nagsisimula ng magkaroon ng orange-pink na kulay. Pumikit ako. Iniisip, ilang oras na lang at makakarating na ako sa Cebu. Matutulog ako ng mahimbing at babalik sa trabaho. Hindi ko pa alam na sa loob lang ng ilang oras, ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa tagumpay at kaligayahan ay mayayanig hanggang sa maging abo at ang ngiti na sinisiraan ko kanina ay magiging bagay na pinakagusto kong makita sa buhay ko. Sumakay ako sa domestic flight papuntang Mactangent Cebu International Airport ng 6 p.m. Ang eroplano ay napakaliit, pakiramdam ko ay nakasakay ako sa lumilipad na bus. Hindi pa ako nakapikit ng 10 minuto nang magising ako dahil sa malakas na anunsyo sa Tagalog. Magandang gabi, mga pasahero. Ngayon, pupunta tayo sa Cebu. Napabuntong hininga ako. Iniisip, bakit kailangang magsalita ng ganito kalakas? Lumapag ang eroplano sa CEB ng bandang 7 p.m. Ang mainit at humid na hangin ay humampas sa mukha ko. Parang sinampal ako. Binuksan ko ang ride-hailing app, ngunit lumabas na no cars available sa loob ng 20-kilometer radius. Tumayo ako, tulala. Sa labas ng pinto ng airport, hawak ang isang maleta, pawis na pawis. Anong klasing bansa ito? International airport pero hindi makakuha ng taxi? Sa huli, napilitan akong sumakay sa van shuttle ng hotel. Ang driver ay isang kuya na nasa 50s, may kaitiman ang balat at nakangiti ng malapad, kita ang puting ngipin.
Saan tayo, sir? Anong hotel? Sinabi ko ang pangalan ng 5-star hotel na ni-reserve ko. Tumango siya, nakangiti. Wow, mamahaling hotel ah. Dadaan tayo sa Lapu-Lapu area. Tumango ako at yumuko sa telepono ko, ayaw nang makipag-usap. Hindi pa tumatakbo ng 5 minuto ang van mula sa airport nang bumigat ang traffic na hindi ko pa naranasan kahit sa rush hour ng Seoul. Ang mga motorsiklo ay sumisingit sa kaliwa at kanan. Ang mga makukulay na jeepney at tricycle ay tumatakbo sa kabilang lane. Nagsimula akong mainis. Kinakalampag ang telepono ko nang walang tigil. Walang batas trapiko sa bansang ito, ano? Bulong ko. Narinig ako ng driver. Tumawa siya ng mahina at nagsabi, "Medyo masikip lang kuya, pero wag kang mag-alala. Makakarating din tayo kaagad." Lalo akong nagalit sa loob ko. Medyo? Ganito kasikip. Medyo lang? Tumagal ang traffic ng halos 1 oras. Nagsimula akong sumakit ang ulo dahil sa init at stress. Ngunit ang mas nakakagulat sa akin ay walang nagbubusina, walang sumisigaw. Lahat ay nakaupo, nakangiti, nag-uusap ng mahina o naglalaro sa telepono ng kalmado. May isang maliit na batang babae na nakaupo sa tabi ng kanyang ina na lumingon at ngumiti sa akin at nagsabi, "Mainit ba kuya? May maliit akong fan." At inabot niya sa akin ang isang plastic na pamaypay na may print na cartoon. Nagulat ako sa loob ng 2 segundo bago ko ito tinanggap at mahinang sinabi, "Salamat." Ngumiti ng malapad ang bata hanggang sa maging singkit ang mga mata niya at bumalik sa pagyakap sa kanyang ina. Tiningnan ko ang pamaypay na may disenyo ng Doraemon sa kamay ko at nakaramdam ng kakaiba sa dibdib ko. Bakit ngumingiti ng ganito ang isang bata sa isang estranghero? Bakit walang nagagalit sa sobrang traffic na ito? Bakit mukhang masaya silang lahat? Sa wakas, umandar na ang sasakyan. Nagpatugtog ang driver ng musikang bisrock ng mahina. Magrereklamo pa sana ako na masakit sa ulo ang tugtog, ngunit bigla siyang lumingon at tinanong ako, "Kuya, nakakain ka na ba ng lechon?" Umiling ako. Ngumiti siya ng mas malapad. "Pagdating mo sa hotel, kailangan mong tikman yan. Pinakamasarap sa mundo." Napilitan akong ngumiti, ngunit sa loob ko, nagsimula akong magtaka. Bakit gustong magrekomenda ng pagkain sa akin ng isang estranghero? Lumiko ang sasakyan sa kalsada na katabi ang dalampasigan ng Mactan. Ang asul na karagatan ay bumungat sa harap ko. Sandali kong nakalimutan ang inis ko. Ngunit nang makita ko ang maraming tao at ang traffic ulit, bumalik ako sa pagrereklamo sa isip ko. Maganda ang dagat. Pero paanong nabubuhay ang mga tao sa dami ng tao? Hindi ko pa alam na sa loob lang ng ilang oras, ang ngiti ng bata sa van at ang mga salita ng driver na parang walang kabuluhan ay magsisimulang magwasak sa pader na itinayo ko piraso-piraso at ang Pilipinas na minamaliit ko na magulo ay magtuturo sa akin na minsan ang kaguluhan mismo ang totoong tawa ng buhay. Nag-check-in ako sa 5-star hotel sa tabi ng Mactan Beach bandang tanghali. 4 o 5 staff ang nakahanay, nagmano at yumuko, kasabay ng malalaking ngiti na nakaramdam sa akin ng kakulangan sa ginhawa. Bakit sila ngumingiti ng ganito kadalas? Naisip ko, at dali-dali akong naglakad papasok sa suite na may tanawin ng dagat maganda at sulit sa presyo. Ibinato ko ang maleta ko, humiga ng patag sa kama, at binuksan kaagad ang telepono ko para mag-check ng email ng kumpanya. May emergency email mula sa executive, Junho. Huwag mong kalimutang mag-online meeting bukas ng umaga, 9 AM Korean time. Napabuntong hininga ako. Unang araw pa lang ng bakasyon, hindi pa rin ako makatakas sa trabaho. Nang gabing iyon, lumabas ako para maghanap ng makakain sa isang lively street sa Lapu-Lapu. Ang makitid na kalsada ay puno ng mga bar, masahe, mga tricycle na nakahanay. Malakas ang musika at umaalingasaw ang amoy ng inihaw na karne at isaw. Lumiko ako para iwasan ang mga nagtitinda ng turon at nagmamasahe. Ang nasa isip ko lang ay magulo, marumi, at maingay. Pumili ako ng Italian restaurant na mukhang pinakamalinis, nag-order ng spaghetti carbonara at umupo, naglalaro sa telepono habang naghihintay. Habang naghihintay, may isang batang babae na nasa 10 taong gulang ang lumapit, may hawak na basket ng sampagita garland. "Kuya, bili ka po ng bulaklak para sa girlfriend mo. Napakaganda." Umiling ako ng mahina. "Hindi, salamat." Ngumiti ang bata nang hindi man lang natatakpan ang bibig. "Okay lang po, sana maging masaya ka kuya." At nagbigay siya ng mano bago umalis. Nagulat ako sa loob ng 2 segundo.
Kahit ang batang nagtitinda ng bulaklak na tinanggihan ay kayang ngumiti ng ganito, dumating ang pagkain. Kumain ako ng 2 subo at naramdaman na hindi ito kasing sarap ng mga restaurant sa Seoul. Nagbayad ako at bumalik sa hotel. Iniisip, pagkatapos ng meeting bukas ng umaga, matutulog ako buong araw, hindi ako makikialam kahit kanino. Ngunit, kinabukasan ng umaga, nagbago ang lahat. Nagising ako ng 6 a.m. Sobrang sakit ng ulo. Ang stress mula sa trabaho na naipon sa loob ng ilang buwan ay biglang sumirit. Hindi ako makabangon sa kama. Umiikot ang silid. Sinubukan kong tawagan ang mga kasamahan ko para ipagpaliban ang meeting. Ngunit nawala ang internet signal sa kwarto. Humiga ulit ako. Humihingal ng mabilis. At pawis na pawis. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. Sinubukan kong kaladkarin ang sarili ko para buksan. Ang nasa pintuan ay ang parehong housekeeping staff na ngumiti sa akin noong nag-check-in ako. Nakita niya ang mukha ko at nagulat. "Kuya, anong nangyari sa'yo? Ang putla mo." Hindi ako makapagsalita. Tumuro lang ako sa ulo ko. Hindi siya nag-aksaya ng oras, tumakbo siya para tumawag ng ibang staff. Sa loob ng wala pang 5 minuto, 2 lalaking staff ang dumating, may dalang wheelchair. Ang isa ay nagsasalita ng English. "Sir, we take you to the hospital now." "Okay?" Tumango ako ng mahina. Pababa ng elevator, nakita ko ang lahat ng staff na nakasalubong namin na nagsisigawan sa Tagalog, "Mabilis! Mabilis!" Ngunit ang pinakanatandaan ko ay, lahat sila ay nakangiti pa rin. Ngumiti ng hindi pinipilit. Ngumiti ng may totoong pag-aalala. Dinala ako ng sasakyan ng hotel sa pinakamalapit na ospital, ang Cebu Doctors Hospital. Naisip ko, gaano ba kaganda ang ospital sa isang developing country? Ngunit pagpasok ko, nagulat ulit ako. Ang emergency room ay napakalinis. Ang mga kagamitan ay moderno, hindi nagkakalayo sa mga ospital sa Seoul. Dali-daling dumating ang mga nurse, kinukuha ang blood pressure at pulso ko. Isang babaeng doktor na nasa 40s ang nagsalita ng mabilis na English. "You have panic attack from stress. You work too much." Tumango ako ng mahina. Ngumiti siya ng mainit. "Okay lang yan, kuya. Gagaling ka rin." Iniksyonan niya ako ng pampakalma at pinapirmahan ako sa isang private ward para maobserbahan ang kalagayan ko sa loob ng isang gabi. Sa panahong iyon, tinanong niya ako, "Nakabakasyon ka, di ba, kuya? Bakit mukha kang pagod na pagod?" Napilitan akong ngumiti. Masyado akong nagtatrabaho. Tumawa siya ng mahina. "May kasabihan kami dito sa Pinas. Magaan lang yan. Subukan mo, kuya. Maikli lang ang buhay." Ang salitang magaan lang ay umalingaw-ngaw sa isip ko buong gabi. Nang gabing iyon, binuksan ko ang bintana ng kwarto ng ospital. Narinig ko ang alon na humahampas sa baybayin. Nakita ko ang mga ilaw mula sa mga bar sa tabing dagat na bukas pa. Ngunit ang pinakamalinaw na narinig ko ay ang tawa ng mga Pilipino na nagmumula sa parking lot ng ospital. Nagkukuwento ang mga nurse at tumatawa ng malakas. Pumikit ako, tumulo ang luha ng hindi ko namamalayan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak ako at nakaramdam ng ginhawa. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na ang ngiti ng mga estranghero ay talagang nagliligtas ng buhay ko. Hindi ko pa alam na ito ay simula pa lang ng tunay na paggising. Ang ikatlong araw ng aking biyahe na dapat ay araw ng pagpapahinga, nagising ako sa ospital. Ngunit malaki na ang pinagbago ng kalagayan ko. Pinauwi na ako ng doktor. Ngunit inutusan akong huwag magtrabaho sa loob ng 3 araw. Napilitan akong ngumiti at sumagot, "Susubukan ko po." Tumawa siya ng mahina at sinulatan ako ng reseta, kasama ang isang maliit na papel. "Kapag nag-iisip ka na naman ng sobra, subukan mong basahin ito, kuya." Binuksan ko ang papel, nakasulat sa magandang sulat kamay. "Magtrabaho ng husto para sa pera, ngunit kung ang pera ay hindi makakabili ng kalusugan at tawa ng anak mo, sulit ba talaga?" Itinago ko ang papel na iyon sa bulsa ng shirt ko at lumabas sa ospital. Ang umaga sa Cebu ay may amoy ng dagat na may halong amoy ng dahon ng niyog. Nagpasya akong huwag munang bumalik sa hotel. Naglakad ako sa tabi ng dalampasigan. Sa daan, may mga nakahilera na food stalls na nagbebenta ng almusal. Maliliit na plastik na lamesa, punong-puno ng mga kumakain. Dadaan na sana ako, ngunit ang amoy ng masarap na lugaw ay umakit sa ilong ko. Nakatayo ako, nag-alinlangan, sa loob ng 2 segundo at pumasok ako para umupo. Ang lola na nagtitinda, na nasa 60s,
ay ngumiti ng malapad, halos puno ang pisngi niya. Anong kakainin mo, gwapong binata? Masarap ang lugaw, mainit pa. Nag-order ako ng isang mangkok ng lugaw na may itlog. Nilagyan niya ng maraming sahog sibuyas, fried garlic, paminta at inihain niya ito kasama ng isa pang ngiti. Kumain ka ng marami kuya, ang putla mo. Nagulat ako ng kaunti. Paano mo nalaman na kagagaling ko lang sa ospital, Lola? Ngumiti siya ng mas malapad. Marami na akong nakitang ganyan kuya, nagbakasyon. Pero dinala mo pa rin ang sakit mo, di ba? Yumuko ako at kumain ng unang subo ng lugaw at natigilan. Napakasarap na kailangan kong tumingala sa Lola. Napakasarap po. Nagmano ang Lola bilang pasasalamat. Gawa ko yan kuya. Habang kumakain ako, may isang lolo sa tabi ko ang lumingon at nakipag-usap. Saan ka galing kuya? Mukha kang Korean star. Ngumiti ako ng nahihiya. Korea po. Tinapik ni lolo ang hita niya. Wow, Korea. Gusto ko ang mga Korean drama. Anong title noon? Winter Sonata. Tumawa ako nang hindi ko namamalayan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumawa ako ng totoo. Pagkatapos kong kumain, siningil ako ni Lola ng 50 pesos. Nagulat ako. Ito lang po, ngumiti si Lola. Masarap lang, sapat na. Hindi lahat ay pera, kuya. Lumabas ako sa tindahan na may kakaibang pakiramdam. Busog ang tiyan ko, ngunit magaan ang loob ko. Hindi ko maipaliwanag. Nang hapon na iyon, nagpasya akong huwag bumalik sa hotel. Nagrenta ako ng motorsiklo at umikot sa isla. Nagmaneho ako hanggang sa Mualboal, isang maliit na dalampasigan na hindi masyadong maraming tao. Pinark ko ang motorsiklo ko at umupo sa tabi ng dagat. May dalawang batang lalaki na naglalaro ng sipa sa buhangin. Ang bola ay gumulong sa paa ko. Sinipa ko pabalik. Tumakbo sa akin ang mga bata, nakangiti ng malapad. Kuya, laro tayo? Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli, sumama ako. Lumipas ang isang oras, pawis na pawis ako, sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa. Tinawag ako ng mga bata na Kuya Korean. Bago kami maghiwalay, tumakbo sa akin ang isang bata at niyakap ako. Salamat po sa pakikipaglaro sa amin. Babalik ka bukas? Yumuko ako at niyakap pabalik ang bata, tumulo ang luha nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel, naligo at umupo sa balkonahe. Binuksan ko ang telepono ko at tiningnan ang mga litrato na kinunan ko ngayong araw. Litrato ko na nakangiti ng malapad. Halos maging singkit ang mga mata kasama ang dalawang bata. Nag-zoom ako sa mukha ko at nagulat. Ako ba talaga ito? Kaya ko bang ngumiti ng ganito kalapad? Binuksan ko ang bagahe ko. Kinuha ang papel na ibinigay ng doktor at binasa ulit. Magtrabaho ng husto para sa pera, ngunit kung ang pera ay hindi makakabili ng kalusugan at tawa ng anak mo, sulit ba talaga? Kinuha ko ang telepono ko at tumawag kay mama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, Ma, namiss kita. Tumahimik siya ng 2 segundo at umiyak. Nang gabing iyon, natulog ako ng pinakamahimbing sa loob ng maraming taon. Napanaginipan ko lang ang mga ngiti ng mga estranghero at ang tawa ng mga bata sa dalampasigan. Hindi ko pa alam na bukas, makikita ko ang bagay na magpapadesisyon sa akin na kalimutan na ang soul. Sa ika-4 na araw, nagising ako nang hindi tumunog ang alarm clock. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa puting kurtina. Bumangon ako sa kama, naglakad palabas sa balkonahe. Ang asul na karagatan ay nagniningning. Huminga ako ng malalim at nagpasya. Ngayon, hindi ako magbubukas ng computer. Nagrenta ako ng parehong motorsiklo at nagmaneho pahilaga, papunta sa Bantayan Island area. Sa daan, dumaan ako sa isang morning market na puno ng mga nagtitinda. Pinark ko ang motorsiklo at naglakad papasok para tingnan. May isang lola na nagpiprito ng maruya sa isang malaking kawali. Ang amoy ay napakabango na kumalam ang tiyan ko. Lumapit ako. Ngumiti ng malapad si lola. Tikman mo ng libre, gwapong binata. At inabot niya sa akin ang isang mainit na maruya. Tinanggap ko. Kinagat ko ang unang subo. Malutong sa labas, malambot sa loob, at tamang-tama ang tamis. Napakasarap po, lola. Pumalakpak siya. Tuwang-tuwa ako. Gawa ko yan araw-araw. Bumili ako ng 2 malaking supot at umupo para kumain kasama si lola sa isang lumang kahoy na lamesa. Kinuwentuhan niya ako na nagtitinda na siya ng maruya mula noong 18 taong gulang siya. Ngayon, 65 na siya. Nagpiprito pa rin araw-araw. Bakit hindi ka na lang magpahinga, lola?
Ngumiti si Lola. Kapag nagpahinga ako, mamimiss ko ang mga customer. Masaya akong makita ang mga ngiti nila. Natahimik ako. Sa Seoul, nakita ko ang boss ko na nasa 60s na nagmi-meeting pa rin hanggang 3 a.m. Ngunit hindi ko pa nakita ang sino man na ngumiti ng ganito. Nang hapon na iyon, nagmaneho ako patuloy sa isang view deck malapit sa Malapascua. Nakita ko ang isang grupo ng 4,005 Pilipino na nagpipiknik sa ilalim ng puno. Sumigaw sila, "Kuya, sumabay ka na sa amin." Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli, naglakad ako papasok. Binahagi nila sa akin ang puso, pansit at inihaw na liempo. May isang lalaki na nagngangalang Elmo, nasa 35 taong gulang. Sabi niya, tour guide siya. Ngunit ngayon ay araw ng pahinga niya, kaya kasama niya ang mga kaibigan niya. "Taga-Korea ka, kuya? Ang galing. Gusto ko ang K-drama." Ngumiti ako. Pero mas gusto ko ang Filipino food. Umupo kami at nag-usap ng mahaba. Kinuwentuhan ako ni Elmo na nagtrabaho siya dati sa isang bangko sa Maynila. Malaki ang suweldo, nagtatrabaho ng 11 oras sa isang araw. Ngunit sa huli, nag-resign siya para maging guide sa Cebu. "Bakit ka nag-resign?" Ngumiti ng malapad si Elmo. "Kasi gusto kong magkaroon ng buhay, kuya. Hindi lang pera." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Kinuwentuhan ko siya tungkol sa buhay ko sa Seoul, walang katapusang meeting, nagtatrabaho hanggang sa magkasakit. Tumango si Elmo pagkatapos makinig. "Parang ako 5 taon na ang nakalipas, kuya. Pero dito, tinuruan nila ako na nagtatrabaho tayo para mabuhay, hindi nabubuhay para magtrabaho." Nang gabing iyon, inanyayahan nila akong panoorin ang sunset sa Tops Lookout. Umupo kami sa mga bato. Nagbahagi ng malamig na San Miguel Pale Pilsen. Unti-unting lumubog ang araw sa abot tanaw. Ang langit ay nagbago sa lahat ng kulay ng orange at purple. Kumuha ako ng 12 ng litrato. Ngunit ang pinakagusto ko ay ang litrato na kinuha ni Elmo nang patago sa akin habang nakangiti akong nakatingin sa dagat. Ipinadala niya ito sa Line kasama ang caption, "Ang ngiting yan ang dahilan kung bakit pumupunta ang mga tao sa Cebu." Pagbalik ko sa hotel ng gabing iyon, tiningnan ko ulit ang litrato at nagsimulang magsulat ng draft ng resignation email ko. Hindi ko pa kayang isend, ngunit gumaan ng malaki ang loob ko. Bago matulog, binuksan ko ang Facebook ko at tiningnan ang luma kong post. 30 taon, unang beses sa buhay ko na bibisita sa isang developing country. Sana makabalik ako ng buhay. Inedit ko ito at nag-type ng bago. 30 taon, unang beses na nakita ko ang totoong buhay. Salamat, Pilipinas. May isang kaibigan sa show lang nag-comment kaagad. "Anong nangyari sa iyo, Junho? Namulto ka ba?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo, namulto ako ng ngiti, kuya. Hindi ko pa alam na bukas makakaharap ako sa pangyayari na magtutulak sa akin na isend na ang email na iyon at magdesisyon na umalis sa Seoul ng tuluyan." Sa ika-5 araw, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa naranasan noon. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Nagmaneho ako ng motorsiklo mula sa hotel ng maaga, tulad ng sinabi ni Elmo kagabi. "Kung gusto mong makita ang totoong Cebu, pumunta ka sa local market sa Talisay area ng maaga." Nagmaneho ako, sinusundan ang GPS, hanggang sa isang maliit na pamilihan na walang turista. Mga Pilipino lang ang nagtitinda. Pinark ko ang motorsiklo ko at naglakad para kumain ng almusal, halo-halong pagkain, pancit canton, pork barbecue, halaan soup. Naglakad ako ng paikot-ikot hanggang sa makita ko ang isang maliit na tindahan ng lomi. Mag-isa lang ang lola na nagtitinda, seryosong nagpapakulo ng sabaw. Nakita niya ako, ngumiti ng malapad. "Upo ka, anak, mainit na lomi." Nag-order ako ng lomi. Nilagyan niya ng karne, bola-bola at lamang loob at inihain niya kasama ang sariwang gulay at suka. Kinain ko ang unang subo at kailangan kong huminto. Ang anghang ay nakapapaiyak, ngunit ang sarap ay hindi ko mapigilan. Nakatingin si Lola, nakangiti. "Maanghang ba, anak?" Tinaas ko ang hinlalaki ko. "Pinakamasarap po. Pinili ko ang sarap kaysa anghang." Tumawa ng malakas si Lola at umupo sa tabi ko. "Saan ka galing, anak? Mukha kang Korean star." Ngumiti ako. "Korea po. Nagbabakasyon." Tumango si Lola. "Mabuti yan, anak. Kailangang magpahinga ang buhay. Huwag kang magtrabaho ng husto hanggang sa mamatay, tulad ng anak ko." Nagulat ako. "Anong nangyari sa anak mo, Lola?" Napabuntong hininga si Lola. Nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Namatay sa kanyang desk 4 taon na ang nakalipas, 36 taong gulang lang.
Tumahimik ako. Tinapik ni Lola ang balikat ko. Kumain ka ng marami, anak. Huwag kang mag-isip ng sobra. Pagkatapos kong kumain, siningil ako ni Lola ng 40 pesos lang. Inabot ko ang 100 peso bill. Sinuklian niya ako at inabot ang tutali ng saging na lakatan. Kainin mo rin yan, anak. Napakatamis. Nagmaneho ako palayo sa pamilihan. Tumutulo ang luha nang hindi dahil sa anghang, kundi dahil naramdaman ko na parang sinampal ako ng katotohanan. Nang hapon na iyon, nagmaneho ako paakyat sa isang bundok. Napakatirik ng daan. Kailangan kong huminto ng maraming beses. Sa daan, nakita ko ang isang batang lalaki na nagtutulak ng bisikleta paakyat sa burol. Pawis na pawis siya ngunit nakangiti ng malapad. Huminto ako at nagtanong, "Saan ka pupunta, anak?" Tiningnan ng bata ang tuktok ng burol. Maghahatid ng tubig kay tatay. Nagtitinda si tatay sa itaas. Tiningnan ko ang daan, malayo pa. Sinabi ko sa bata, "Sumakay ka na sa motorsiklo ko, anak." Umiling ang bata. "Hindi na po, salamat po kuya." At ngumiti ng malapad bago nagpatuloy sa pagpedal. Tumayo ako, tiningnan ang bata hanggang sa mawala siya sa kurbada at umupo ako sa tabi ng kalsada, umiiyak ng mag-isa. Bakit kayang ngumiti ng ganito ang isang bata? Bakit kayang ngumiti ng lahat dito kahit mukhang mahirap ang buhay nila? Nang gabing iyon bumalik ako sa hotel, umupo sa balkonahe. Binuksan ko ang computer ko sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw. May 100 emails mula sa kumpanya. Ang pinakabagong email ay mula sa boss ko. "Junho, hinihintay ng team ang file mo. Kung hindi mo maipadala ngayong gabi, tiyak na babagsak ang proyekto." Tinitigan ko ang email nang matagal at binuksan ang nakapending na work file. Ginawa ko ito sa loob ng 15 minuto. Sumasakit ang ulo ko, nagsimula akong humingal ng mabilis. Agad kong isinara ang computer. Kinuha ko ang telepono ko at tumawag kay mama. "Ma, hindi na ako babalik sa dati kong trabaho." Tumahimik si mama ng matagal at mahinang nagtanong, "Sigurado ka ba, anak?" Sumagot ako sa boses na pinakamasigurado ko sa buhay ko. "Opo ma, gusto kong magkaroon ng buhay." Isinend ko ang resignation email ko. Ang subject, immediate resignation. Ang nilalaman ay maikli. "Salamat sa pagkakataon sa loob ng 10 taon. Ngunit pinipili ko ang aking kalusugan at kaligayahan. Pasensiya na sa abala." Pagkatapos kong isend, pinatay ko ang telepono ko. Umupo ako, nakatingin sa dagat. Tumutulo ang luha ko. Ngunit nakangiti ako ng malapad. Alam ko na kung ano ang gagawin ko bukas. Hindi ako sasakay sa eroplano pabalik sa Seoul sa orihinal na schedule. Mananatili ako rito at magsisimula ng bagong buhay. Ang ngiti na itinuring kong huwad noon ay ngayon ang bagay na hinahanap ko sa buong buhay ko. Sa ika-6 na araw, nagising ako sa tunog ng telepono na halos mabasag. Tawag mula sa kumpanya sa Seoul. Sinagot ko. Ang boses ng boss ko ay sumisigaw, "Kim Junho, nababaliw ka na ba? Ang pagre-resign ng biglaan, ang AI health project na nagkakahalaga ng 40 bilyong won ay babagsak. Paano ka magre-responsibilidad?" Nakikinig lang ako ng tahimik at mahinang sumagot, "Pasensiya na po, boss. Pero uunahin ko ang responsibilidad ko sa sarili kong buhay." Tumahimik ang kabilang linya ng 2 segundo at sumabog. "Buhay? Akala mo ba Korean drama ito? Kung bumalik ka sa loob ng 24 oras, ituturing ko na hindi mo isinend ang email na iyon. Pero kung hindi ka babalik, hinding-hindi ka na makakahanap ng trabaho sa Korean tech industry habang buhay." Binaba ko ang telepono. Nakaupo ako, nanginginig, sa kama. 24 oras, kung babalik ako ngayon, aabot pa ako. Senior manager position, 3 times ang suweldo, end-of-year bonus, stock options ng kumpanya. Lahat ng itinayo ko sa loob ng 10 taon ay mananatili. Binuksan ko ang bintana ng kwarto. Ang dagat ay maganda pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, wala akong naramdaman. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok, sumasakit ang dibdib ko. Bumagsak ako sa sahig, humihingal ng mabilis, tulad noong nasa ospital ako. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tutulong sa akin. Gumapang ako, kinuha ang telepono ko, at tinawagan si Elmo. Ang boses ni Elmo ay masigla pa rin. "Hello kuya, saan tayo pupunta ngayon?" Nagsalita ako sa nanginginig na boses. "Elmo, mamamatay na ako." Tumahimik si Elmo ng 2 segundo at sumagot kaagad. "Kuya, nasaan ka? Pupunta ako ngayon din." Pagkalipas ng 10 minuto, dumating si Elmo sakay ng motorsiklo sa harap ng kwarto. Nakita niya akong nakaluhod sa sahig.
Dali-dali niya akong inalalayan. Kuya, huminga ka ng dahan-dahan. Huminga ka ng malalim. Umupo siya sa tabi ko. Inakbayan ako at mahinang nagsalita. Takot ka, di ba kuya? Takot ka na kung hindi ka babalik. Masisira ang lahat ng itinayo mo. Tumango ako. Tumulo ang luha. Ngumiti ng kaunti si Elmo. Tinanong mo ba ako noon kung gaano ako katakot noong nag-resign ako sa bangko? Tumingala ako sa kanya. Nagpatuloy siya. Takot na takot ako na hindi ako makatulog ng 3 buwan. Pero nang magising ako sa unang umaga na hindi ko kailangang mag-suit, umiyak ako dahil sa ginhawa. Alam mo ba kung anong ginawa ko noong araw na yon, kuya? Umiling ako. Ngumiti ng malawak si Elmo. Pumunta ako at kumain ng lugaw ni Lola sa Talisay Market. At binigyan ako ni Lola ng saging tulad ng ibinigay niya sa'yo. Sabi niya, hindi lahat ay pera anak. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Kuya, kung babalik ka ngayon, mababalik mo ang trabaho mo, pero mawawala ka sa sarili mo habang buhay. Pero kung mananatili ka, mawawala mo ang trabaho mo, pero mababalik mo ang buhay mo. Umiyak ako ng mas malakas, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaluwagan. Dinala ako ni Elmo para umupo sa tabi ng dagat ng hapon na. Walang turista, mga mangingisda lang ang nag-aayos ng lambat, mga bata ang naglalaro. Bumili si Elmo ng malamig na buko juice para sa akin. Nakita mo ba ang mga batang ito, kuya? May mga magulang na kumikita lang ng 300 pesos sa isang araw, pero mas malakas silang tumawa kaysa sa mga may milyon-milyon sa Seoul. Tiningnan ko ang mga bata na tumatawa nang malakas nang hampasin sila ng alon at mahinang tinanong si Elmo kung mananatili ako, paano ako mabubuhay. Ngumiti si Elmo ng pinakamalapad ng ngiti na nakita ko sa kanya. May 10 taon kang savings, di ba kuya? Pwede kang magbukas ng maliit na coffee shop sa tabi ng dagat. Mayroon ka namang 3 milyon. O pwede ka ring tumulong sa akin sa tour business. Nagpapalaki ako ng team ngayon. Tumawa ako nang hindi ko namamalayan. Tumawa ako hanggang sa tumulo ang luha ko. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang telepono ko. May mahigit 10 text messages mula sa boss ko. Ang huling message, nanalo ka, Kim Junho. Sumuko na ako. Good luck. Ngumiti ako at ni-delete ang lahat ng messages mula sa kumpanya. At ni-delete ko ang work email app sa telepono ko. Lumingon ako kay Elmo. Bukas, ika-cancel ko ang flight ticket ko. Pumalakpak si Elmo ng malakas. Yes! Mag-celebrate tayo. Nang gabing iyon, kumain kami ng inihaw na liempo sa isang roadside stall. Binigyan kami ng may-ari ng tindahan ng libreng beer dahil mukhang masaya ka raw ngayong araw kuya. Tinaas ko ang baso ko para makipag-toast kay Elmo at mahinang nagsalita. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Ngumiti si Elmo. Hindi ako kuya. Ang ngiti ng mga Pilipino sa buong isla. Tumingala ako sa mga bituin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na ligtas na ako. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko talaga na minsan ang ganap na pagkatalo ang pinakamalaking tagumpay. Sa ika-7 araw, nagising ako ng walang alarm clock, walang work email, walang ingay ng Seoul subway. Ang naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng alon na humahampas at ang sigaw ng mga ibon. Lumabas ako sa kwarto ko, umupo sa balkonahe, at humawak ng isang tasa ng mainit na Barako coffee na libreng inihatid ng staff at umiyak ulit ako. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng tunay na kaligayahan. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang front camera at nag-record ng video sa sarili ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Magandang araw. Ako si Kim Junho, 30 taong gulang. 1 linggo na ang nakalipas, ako ay isang salaryman na mamamatay dahil sa stress. Ngayon, ako ay isang taong bagong silang. In-upload ko ang clip sa personal kong Facebook sa loob ng wala pang 10 minuto. Bumaha ang comments. May ilang dati kong kasamahan ang nag-message na, baliw ka na. Ngunit ang pinakamalapit kong kaibigan ay nag-message, inggit ako sa iyo. Totoong totoo. Nang hapon na iyon, dinala ako ni Elmo sa Simala Shrine. Hindi ako isang relihiyosong tao, ngunit gusto kong magpasalamat sa isang bagay na hindi nakikita. Umakyat kami sa hagdanan papunta sa dambana. Nagsindi ako ng 3 incense sticks, tumayo doon ng matagal, nakapikit, at mahina akong bumulong sa Korean. Salamat sa pagpapadala sa akin sa maling lugar sa tamang oras. Pagbaba namin mula sa simbahan, dinala ako ni Elmo sa sikat na tindahan ng halo-halo na sinabi ng driver ng van noon.
Kumain ako ng datong mangkok kaya tinanong ako ni Lola, "Ganun ba kasarap, anak?" Nagmano ako kay Lola, "Opo, Lola. Ito ang lasa ng buhay na nawala sa akin sa loob ng 10 taon." Nang gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa dalampasigan ng Mualboal nang papalubog na ang araw. Hinubad ko ang sapatos ko at naglakad ng walang sapin sa buhangin at umupo ako sa lugar na inaabot ng alon ang mga paa ko. Kinuha ko ang telepono ko at tumawag kay Mama. "Ma, hindi na ako babalik sa Seoul. Mananatili ako rito at magsisimula ulit. Okay lang ba sa'yo, Ma?" Tumahimik si Mama ng matagal at nagsalita sa nanginginig na boses. "Anak ko, nakita ko ang ngiti mo sa video kaninang umaga. Hindi ko pa nakita ang ngiti mo ng ganyan mula pagkabata. Manatili ka, anak. Manatili ka at maging masaya." Umiyak ako ng malakas. Ang mga Pilipino na nakaupo sa tabi ko ay tumingin, ngunit walang nagtanong. May isang lolo lang ang lumapit, tinapik ang balikat ko ng mahina at ngumiti. Nagmano ako kay lolo at ngumiti pabalik. Sa sandaling iyon, ang lahat ay luminaw sa isip ko. Naunawaan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi 8-digit na suweldo, hindi kondo sa Gangnam, hindi senior manager position, kundi ang gumising at hindi matakot sa bagong araw, ang makaramdam sa lasa ng pagkain, ang ngumiti ng hindi pinipilit, at ang mga estranghero na nag-aalala sa atin tulad ng pamilya. Ang ngiti na minamaliit ko na huwad ay, sa katunayan, ang kagamitan na ginagamit ng mga Pilipino para iligtas ang buhay ng isa't isa. Tumayo ako, humarap sa dagat, at sumigaw ng buong lakas sa Korean, "Mahal ko ang Pilipinas." May ilang turista ang lumingon at tumawa ng malakas. May isang Pilipino ang sumigaw pabalik, "Mahal ka rin namin, kuya." Tumayo ako doon, tumatawa, tumutulo ang luha, ngunit nakangiti ng malapad. Natagpuan ko ang universal truth ko. Ang tao ay hindi nilikha para tumakbo pagkatapos ng tagumpay, kundi nilikha para maramdaman na buhay siya. At ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na iyon sa loob lang ng 7 araw. Lumingon ako kay Elmo na nakatayo, naghihintay, at sinabi ang pangungusap na nagpabago sa buhay ko habang buhay. "Elmo, bukas, samahan mo akong tumingin ng lupa. Magbubukas ako ng isang maliit na coffee shop na ang pangalan ay Ngiti mula sa Seoul." Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong, "Maligayang pagdating sa bago mong tahanan, kuya." Lumipas ang 8 taon ng parang panaginip. Ang coffee shop ng Ngiti mula sa Seoul ay tahimik na nagbukas sa tabi ng dalampasigan ng Mualboal. Ginamit ko ang lahat ng savings ko para bumili ng maliit na lupa. Nagtayo ng bamboo shed na may bubong na nipa, may 10 kahoy na lamesa at 3 hammocks. Ngunit tuwing umaga, puno ang tindahan simula 7 a.m. Ang menu ay 4 lang, kapeng barako, kape latte, halo-halo at Junho's Brew. Matapang na black coffee ng Korea na hinaluan ng condensed milk at panocha ng Pilipinas. Sabi ng mga Koreano na nagbabakasyon, parang kumakain sila sa bayan nila pero mas masaya. Ang lola na nagtitinda ng lomi ay lumipat para tumulong sa akin sa paggawa ng halo-halo araw-araw. Ang mga bata na kalaro ko ng sipa sa buhangin ay tumutulong ngayon sa paghugas ng baso. Graduate na sila ng junior high. Si Elmo ay partner ko, nag-aasikaso ng tour sa umaga at gabi. Ako naman, tumatayo, nagtitimpla ng kape, at nakangiting tinatanggap ang lahat ng customer. Ngayon ang 1 anibersaryo ko sa Pilipinas. Gumising ako ng 5 a.m. para tumakbo sa dalampasigan, ginagawa ko ito araw-araw. Habang tumatakbo, nakita ko ang parehong batang nagtitinda ng sampagita na nakita ko noong unang araw ko. Lumaki na siya ng kaunti, nakangiti pa rin ng malapad. "Kuya Junho, hindi na po ako nagtitinda ng bulaklak ngayon. Nagtitinda na po ako ng kape, tumutulong kay kuya." Tumawa ako at niyakap siya. Maligayang pagdating sa pamilya ng Ngiti mula sa Seoul. 8 a.m. Nagsimulang dumami ang mga tao sa tindahan. May grupo ng 4,005 Koreanong turista ang pumasok. Mukha silang pamilyar. Tiningnan ko sila ng mabuti at nagulat. Mga dati ko silang kasamahan mula sa Seoul. Ang isa ay ang nag-comment na, "Baliw ka na." Tumayo sila tulala, nakatingin sa sign ng tindahan at sa mukha ko. Nagmano ako at ngumiti ng malapad. "Maligayang pagdating, mga kuya." May bakanting lamesa doon sa hammock. Isa sa mga kaibigan ko, si Minjun, ang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. "Junho, pumayat ka, pero mas maganda ang ngiti mo, kuya." Tumawa ako.
kasi hindi na ako nagmi-meeting hanggang 2 a.m. Umupo kami at nag-usap ng mahaba. Kinuwentuhan nila ako na pagkatapos kong mag-resign, nagkawatak-watak ang team. Ang dating boss ko ay nag-resign na. Isasara na ng kumpanya ang proyekto na responsible ako. Mahinang nagsalita si Minjun. Noong isinend mo ang clip na yan, tinawanan ka namin. Pero nang gabing iyon, umuwi ako at umiyak ng mag-isa. Nag-isip ako buong gabi at nag-resign din ako pagkagising ko kinabukasan. Sa araw na iyon, ang 4 na kaibigan mula sa Seoul ay naging regular customer ko at 2 sa kanila ang nagdesisyon na mag-resign din tulad ko. 3 p.m. isinara ko ang tindahan ng kalahating araw. Nagmaneho ako ng motorsiklo para puntahan si Mama na lumipat dito, 3 buwan na ang nakalipas. Nagbukas si Mama ng maliit na Korean restaurant, nagtitinda ng gimbap at tteokbokki na ang pangalan ay Mama ni Junho. Gusto ng mga Pilipino ang pagkain kaya kailangang pumila sila. Naglakad ako papasok. Nakita ako ni Mama. Tumakbo siya para yakapin ako. Anak ko, 1 taon na ngayon Lumuhod ako at nagbigay ng mano kay Mama tulad ng Pilipinong tradisyon na natutunan ko. Umiyak si Mama, nakangiti. Hindi ko akalain na makikita ko ang anak ko na nakangiti araw-araw ng ganito. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng maliit na party sa tabi ng dagat kasama sina Lola, Lolo, ang mga bata at ang mga kaibigan na tumulong sa akin noong unang araw. Tinaas ni Elmo ang beer at nag-toast sa bago niyang kaibigan na naging kapatid. Kim Junho, ang lalaki na nakalimutan ang Seoul, ngunit natagpuan ang puso niya sa Cebu. Tinaas ng lahat ang baso nila at sumigaw. Para sa ngiti, tumayo ako, nakatingin sa lahat na nagtaas ng baso at nagsalita sa pinakamalakas na boses ko sa buhay ko. 1 taon na ang nakalipas. Dumating ako rito dahil sa isang pagkakamali. Ngayon, alam ko na iyon ang pinakamalaking himala sa buhay ko. Pumalakpak ang lahat, tumawa, umiyak, nagyakapan. Ang ilaw mula sa maliit na bonfire ay sumasalamin sa mga mukha na puno ng ngiti. Tumingala ako sa mga bituin at mahinang bumulong. Salamat sa pagpapatay sa akin sa Seoul at sa muling pagsilang sa Pilipinas. Ang ngiti na itinuring kong simbolo lang ay ngayon, ang paraan ko na ng buhay. At alam ko na hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lang ng tunay na buhay. Pagkalipas ng 5 taon, Nobyembre 25, 2030, ang tindahan ng ngiti mula sa Seoul ay lumawak na sa 3 sangay. Ang unang sangay ay nasa Moalbual pa rin, ngunit mas malaki. May workshop sa paggawa ng kape ng libre para sa mga orphan at mahihirap na bata tuwing linggo. Ang ika-2 sangay ay nasa Palawan. Ang ika-3 ay bubuksan pa lang sa Siargao noong nakaraang buwan. Ikinasal ako sa isang taga Cebu na ang pangalan ay Ate Rhea, ang nurse sa emergency room noong unang araw na nagkasakit ako. Mayroon kaming isang anak na lalaki. Ang pangalan niya ay Ngiti. Ang nickname niya ay Hahewon sa Korean na ang ibig sabihin ay sunrise at Rinaw sa Visayan. Ang bata ay 4 na taong gulang. Nakangiti ng malapad tulad ng kanyang tatay araw-araw. Ngayon ang ika-4 na kaarawan ni Ngiti. Nagdaos kami ng maliit na party sa tabi ng dagat tulad ng ginagawa namin taon-taon. Ang mga bisita ay hindi sikat, hindi mayaman, kundi si Lola na nagtitinda ng lomi, Lolo na nag-aayos ng lambat, ang batang nagtitinda ng sampagita na ngayon ay graduate na ng kolehiyo, si Elmo na ngayon ay may-ari na ng pinakamalaking tour company sa Cebu, at si Minjun na lumipat na sa Pilipinas ng permanente. Nagbukas ng graphic design studio na ang pangalan ay Soul Connect. Nakatayo si Mama, nag-iihaw ng pork barbecue sa tabi ng bonfire, nakangiti ng hindi natatakpan ang bibig. Sabi ni Mama, hindi niya akalain na makikita niya ang anak niya na nakangiti araw-araw ng ganito. Pagdating ng hating gabi, kumanta ang lahat ng happy birthday. Hininga ni Ngiti ang kandila at sumigaw. Gusto ko pong ngumiti ang lahat tulad ni tatay. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Tumutulo ang luha ng tahimik at tumayo ako. Kinuha ang bamboo mic na ginawa ko at nagsalita sa boses na malakas at malinaw, naririnig sa buong dalampasigan. 5 taon na ang nakalipas, dumating ako rito, iniisip na ang Pilipinas ay stopover lang. Minamaliit ko ang lahat, mula sa traffic hanggang sa ngiti na akala ko ay huwad. Ngunit ang 7 araw na iyon, ay nagturo sa akin na ang ngiti ay hindi kailanman huwad. Ito ang wika na hindi kailangang isalin. Ang gamot na nagpapagaling sa puso ng taong malapit ng mamatay.
Ito ang dahilan kung bakit pinili kong magkaroon ng buhay sa halip na pera. Ngayon, nakatayo ako rito, hindi bilang dating manager ng tech company sa Seoul, kundi bilang isang ama, isang asawa, isang kaibigan, at isang ganap na Pilipino na ipinanganak sa Korea. Nagpapasalamat ako sa Pilipinas na hindi kailanman nagtanong kung saan ako nanggaling, ngunit laging nagtatanong kung kumain na ako. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi ang numero sa bank account, kundi ang bilang ng beses na ngumiti tayo ng totoo araw-araw. At salamat sa ngiti ng lahat dito na nagbigay sa isang lalaki na gustong mamatay na magkaroon ng buhay sa loob ng daang taon pa. Nagmano ako ng malalim. Tumahimik ang lahat ng tong segundo at sumabog sa palakpakan at sigaw ng tuwa, umaalingaw-ngaw sa dalampasigan. Tumakbo si ngiti para yakapin ang binti ko. Binuhat ko ang anak ko sa itaas ng ulo ko at sumigaw ng buong lakas. Maligayang bagong umaga. Ang mga paputok na inihanda ni Elmo ng patago ay sumirit sa kalangitan. Ang tawa ay umalingamgaw, ang alon ay humampas, at ang daan-daang ngiti ay mas nagniningning kaysa sa lahat ng bituin. Niyakap ko ang anak ko, ang asawa ko, si mama, ang mga kaibigan ko, at mahinang bumulong sa sarili ko sa huling pagkakataon. Si Kim Junho mula sa Seoul ay namatay na, at si Junho mula sa Cebu ay bagong silang nangganap.